Good morning everyone. Tara, basa na tayo na ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 14 August 2023. Ang awit ni Moses. Sorry, may nakalimutan ako kahapon. Akala ko itong babasahin natin na verse is sakop ng chapter 32 ng Deuteronomio. Sakop pa pala siya ng Deuteronomio chapter 31 guys. So basahin ko lang yung pinaka last na na verse. Ilagay ko na lang sa description mamaya. Deuteronomio chapter 31, ang awit ni Moses. Deuteronomio chapter 31 verse 30. Ito yung pinaka last verse dapat hindi 29. Okay, basahin ko na. Deuteronomio chapter 31 verse 30. Ito ang kabuuan ng awit na ipinarinig ni Moises sa mga Israelita. Tapos ang karugtong guys is ibang book na, Deuteronomio chapter 32. So, pareho lang sila ng headlines ang awit ni Moises. Okay, kapwa ka Pilipino, magbasa na tayo guys. Para pare-pareho tayo matuto dito. Nilagyan ko kasi agad ng date na August 14, sayang. Hayaan mo na. Okay. Deuteronomio chapter 32 verse 1. Pakinggan mo langit ang aking sasabihin, unawain mo lupa ang aking bibigkasin. Verse 2. Pumatok nawang gaya ng ulan ang aking ituturo. Ang salita ko nawa ay tulad ng hamog na namumuo, upang halamay diligan at damoy tumubo. Verse 3. Sapagkat si Yahweh ay aking pupurihin, ang kanyang pangalan ay inyong dakilain. Verse 4. Si Yahweh ang inyong batong tanggulan, mga gawa niya ay walang kapintasan, mga pasya niya ay pawang makatarungan. Siya ay Diyos na tapat at makatwiran. Verse 5. Datapwat ang Israel sa kanya ay nagtaksil, di na karapat-dapat na mga anak ang turing, dahil sa pagkakasala nila at ugaling suwail. Verse 6. O mga mangmang at hangal na tao, ganyan ba susuklian ang kabutihan? Sorry, tunog yun ng electric fan guys. Ulitin ko lang. Deuteronomio chapter 32 verse 6. O mga mangmang at hangal na tao, ganyan ba susuklian ang kabutihang sa inyo ni Yahweh na inyong ama at sa inyo'y lumikha at nagtataguyod na kayo'y maging isang bansa? Verse 7. Alalahanin ninyo ang mga lumipas na panahon, ang mga salinlahi na mga nagdaang taon. Tanungin ninyo ang inyong ama at kanilang sasabihin, pati ang matatanda at kanilang sasaysayin. Verse 8. Nang ipamahagi ng kataas-taasang Diyos ang ipapamanang lupain, nang ang mga bansa'y kanyang hati-hatiin, mga hangganan nito'y kanyang itinakda ayon sa dami ng mga anak niya. Verse 9. Pagkat ang lahi ni Jacob ay kanyang pinili, sila ang kanyang tagapagmanang lahi. Verse 10. Sa isang desyerto sila'y kanyang natagpuan, sa isang lupaing tigang at walang naninirahan. Doon sila'y kanyang pinatnubayan, binantayan at dooy inalagaan. Verse 11. Isang inahing agila ang kanyang katulad, sila'y mga inakay na tinuruan niyang lumipad, upang ang Israel ay hindi bumagsak. Sinasalo niya ang malalapad niyang pakpak. Deuteronomio chapter 32 verse 12. Si Yahweh lamang ang sa kanila'y pumatnubay, walang Diyos na banyaga ang sa kanila'y dumamay. Verse 13. Kanyang pinagtagumpay sila sa kaburulan, sila'y kumain ng mga ani sa kabukiran. Nakakuha sila ng pulot sa mga batuhan, nakahukay rin ng langis sa lupang tigang. Verse 14. Kanilang mga bakay kambing ay sagana sa gatas, pinakamainam ang kanilang kawan, trigo at katas ng ubas. Verse 15. Si Jacob na erog, tumabat, lumaki, kataway bumilog, ang Diyos na lumalang kanyang tinalikuran, at itinakwil ang batong tanggulan ng kanyang kaligtasan. Verse 16. Pinanibuguhan nila si Yahweh dahil sa mga Diyos-Diyusan. Okay. Verse 16 guys, pasabayan nyo ako. Pinanibugho nila si Yahweh, pinanibugho nila si Yahweh dahil sa mga Diyos-Diyosan poot niya ay pinag-alab sa pagsambang sa kasuklam.
Verse 17, naghain sila ng handog sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyos ang hindi nila alam kung ano. Ngayon lamang dumating mga Diyos na bago, na hindi sinamba ng kanilang mga lolo. Verse 18, iniwan ninyo ang batong tanggulan na sa inyo'y nagdalang tao, kinalimutan ninyo ang Diyos, at tunay na sa inyo ay nagbigay buhay. Verse 19, nang makita ni Yahweh ang ginawa nilang ito, napuspos siya ng galit, puot niya ay nag-alimpuyo laban sa mga anak na inari niyang totoo. Verse 20, kaya't ako'y lalayo ang sabi niya, kanilang mga dalangin di na diringgin pa, tingnan ko lang. Ang kanilang sasabitin, isang lahing Swael, mga anak na taksil. Verse 21, pinanibugho nila ako sa mga Diyos na hindi totoo, sa pagsamba sa kanila ay ginalit nila ako, kaya't bayang hangal kahit hindi akin ay siyang gagamitin upang aking bayan galitin at panibughuin. Verse 22, galit ko'y ibubuga ng nag-aalab na puot, maglalagablab hanggang sa kaliman ng daigdig ng mga patay, lupa't bunga nito apoy ang tutupok sa mga saligan ng bundok, siya ang susunog. Verse 23, tatambakan ko sila ng labis na paghihirap, pauulanan ko sila ng aking mga sibat. Verse 24, padadalhan ko sila ng nakakalunos na salot, matinding lagnat at gutom ang aking idudulot. Mababangis na hayop aking pasasalakayin, makamandag na ahas sila'y tutuklawin. Verse 25, sa mga lansang ay magkakaroon ng mga patayan, sindak at takot naman sa mga tahanan. Binatat dalagay kapwa pupuksain, maging pasusuhing sanggol at matatandang ubanin. Verse 26, naisip ko na sanay sila ang lipulin, sa alaala ng madla sila ay pawiin. Verse 27, subalit ayaw kong mangyari na ang mga kaaway ay pabahambog na magsabi kami ang lumupig sa kanila, ngunit akong si Yahweh ang talagang sa kanila ay nagparusa. Deuteronomy chapter 32 verse 28, sila'y isang bansang salat sa katwiran, isang bayang wala ni pangunawa man. Verse 29, kung sila'y matalino na unawaan, sana nila nangyaring pagkatalo. Kung bakit sila nagapi, sabihin nila ito. Verse 30, paano matutugis ng isa ang 1,000 o ang 10,000 ng 2 katao? Sila'y pinabayaan ng kanilang batong tanggulan, na sa kanila'y nagtakwil at nang iwan. Verse 31, tunay ngang tanggulan nila'y hindi tulad ng sa atin, maging ating mga kaaway, ito rin ang sasabihin. Verse 32, sila ay sanga ng ubasan ng Sodoma, mga nagmula sa taniman ng Gomora, mga ubas nila'y tunay na lason at mapakla. Verse 33, ang alak na dito'y kinakatas ay gaya ng bagsik na kamandag ng ahas. Verse 34, hindi ba't iningatan ko ito sa aking kaban, natatakpang mahigit sa aking taguan. Verse 35, akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. Kanilang pagbagsak ay nalalapit na, araw ng kapahamakan sa kanila'y darating. Lubos na pagkawasak. Ulitin ko ha. Araw ng kapamakan sa kanila'y darating, lubos na pagkawasak ay malapit ng sapitin. Verse 36, bibigyan ng katarungan ni Yahweh ang kanyang bayan, mga lingkod niyang hirang kanyang kahahabagan. Kapag nakita niyang sila'y nanghihina at lakas nila'y unti-unting nawawala. Deuteronomy chapter 32 verse 37, pagkatapos itatanong ng Diyos sa kanyang bayan, nasaan ngayon ang inyong mga Diyos, tanggulang inyong pinagkatiwalaan? Verse 38, sinong umubos sa taba ng inyong handog at sino ang uminom ng alak ninyong kaloob? Bakit hindi ninyo sila tawagin at tulong ay hingin? Di ba nila kayo kayang sagipin? Verse 39, alamin ninyong ako ang Diyos, oo, ako lamang. Maliban sa akin ay wala nang iba pa. Ako'y pumapatay at nagbibigay buhay. Ako'y sumusugat at nagpapagaling din naman. Ako'y sumusugat at nagpapagaling din naman.
Wala nang makakapigil anuman ang aking gagawin. Verse 40, isinusumpa ko ito sa harap ng kalangitan habang ako'y nabubuhay, Diyos na walang hanggan. Verse 41, hahasain ko ang aking tibak at na makinang upang igawa ng aking katarungan mga kaaway. Ako'y aking paghihigantihan at sisingilin ko ang sa aking nasusuklam. Kita mo guys, wala talagang katapusan yung giyera nila kasi nga maghiganti. Tingnan mo ha, verse 41. Hahasain ko ang aking tabak na makinang upang igawa ng aking katarungan mga kaaway ko'y aking paghihigantihan at sisingilin ko ang aking nasusuklam. At sisingilin ko ang sa akin nasusuklam. Deuteronomy chapter 32 verse 42, sa aking mga palaso dugo nila'y dadanak, laman nila'y lalamunin nitong aking tabak. Hindi ko igagalang sinumang lumaban, tiyak na mamatay, bilanggo, mat, sugatan. Nung araw guys, tibak pa ginagamit. Ngayon, baril na hindi lang baril, basta mga high levels ng weapons. Hindi na tabak. Okay, sa verse 42, sa aking mga palaso, dugo nila'y dadanak, laman nila'y lalamunin nitong aking tabak. Hindi ko igagalang sinumang lumaban, tiyak na mamamatay, bilanggo, mat, sugatan. Verse 43, mga bansa bayan ni Yahweh, inyong papurihan, mga pumapatay, sa kanila'y kanyang pinaparusahan, ang kanilang mga kaaway kanyang ginagantihan at pinapatawad ang kasalanan ng kanyang bayan. Verse 44, ito nga ang inawit ni Moises at Josue sa harapan ng mga Israelita. Verse 45, pagkatapos bigkasin ni Moises ang lahat ng ito sa harap ng buong bayan ng Israel. Sinabi niya, itanim ninyo sa isip ng mga salitang narinig ninyo sa akin ngayon, ituro ninyo sa inyong mga anak upang masunod nilang mabuti ang buong kautusan. Verse 47, mahalaga ang mga salitang ito sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing sasakupin ninyo sa kabila ng Jordan. Ipinatanaw kay Moises ang Kanaan. Deuteronomy chapter 32 verse 48, ng araw ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Moises, verse 49, umakyat ka sa Abarim, sa bundok ng Nebo, na sakop ng Moab, sa tapat ng Jericho, at tanawin mo ang Kanaan, ang lupa ang ibibigay ko sa mga Israelita. Doon ka na mamamatay sa bundok na iyon tulad ng nangyari kay Aaron sa bundok ng Hor. So, si Moises guys, mamamatay doon sa bundok ng Nebo. Nasakop ng Moab. Ito namang si Aaron, yung kanyang kapatid, namatay naman doon sa bundok ng Hor. Okay. Deuteronomy chapter 32 verse 51, sapagkat sinaway ninyo ako sa harapan ng bayang Israel noong sila'y nasa tabi ng tubig sa Meribah Kades, sa ilang ng Zin. Hindi ninyo pinakita sa mga Israelita na ako ay banal. Verse 52, matatanaw mo ang lupaing ibibigay ko sa bayang Israel, ngunit hindi mo ito mararating. Bukas na yung chapter 33 guys, Deuteronomy chapter 33, bukas na yun. Bye everyone, God bless.